Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes, EGI, E-Ganzon Incorporated. Maray na banggi sa Irduga, Boss. Samahan po ninyo ang Buhay OFW sa aming pagbisita dito sa Camarines Sur at sabay-sabay nating tuklasin ang mga lugar na maaari nating pasyalan sa napakagandang lugar na ito. Ako po inyong kapatid, Marisa Dalmar. At ito ang Buhay OFW. Muli nating makakapanayam ang Executive Vice President ng Turkish Chamber of Commerce of the Philippines, Mr. Abdulghani Makatoman. Alamin ang kakaibang kwento ng mag-asawang OFW mula sa Dubai, si Rodel at Cheryl Martinez. Papasyal tayo sa Camarines Water Sports Complex, ang tinaguri ang isa sa mga top tourist destinations ngayon sa ating bansa. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Buhay OFW. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, iniimbitahan namin kayo sa OFW Run sa March 24, 2013. Linggo po iyon sa Carino Grandstand, alas 5 ng umaga. Magkita-kita po tayong lahat. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. Karamihan sa ating mga OFW ay inabutan na ng takip silim sa pag-abroad. Iba ang kwento ng mag-asawang Rodel at Cheryl. Dahil sa takot na baka mahirapan silang makapagsimulang muli, pag nagretiro na sila bilang OFW, ay napagdesisyonan nilang iwan ang maranyang buhay sa Dubai at magsimula muli dito sa atin. Narito ang kanilang kwento. Mga simpleng kawani ng gobyerno sina Rodel at Cheryl Martinez noon bago pa nila naisipang makipagsapalaran sa ibang bansa. Naunang umalis papuntang Dubai si Rodel. Visit visa lang ako sa Dubai noon. So napakahirap ng buhay ko kasi one day agad ko basta-basta makakapag-apply. So naging waiter ako sa isang hotel doon, isang 5-star hotel. Lahat ng mahirap at trabaho sa loob ng hotel sa iyo. Magwa-wipe ka ng cutleries, nagwa-wipe ka ng mga floors, uutusan ka ng mga Indiano na alam mo naman na mas may pinag-aralan ka. So yung pride nandoon, nakakayak talaga sapagkat alam mo sa sarili mo na sa Pilipinas, gatong trabaho mo, may business ka, may mga tauhan ka. Pero nung dumating yung time na nagsumubok kang mag-abroad, ito pala magiging buhay ko doon. Pero naging matibay ang puso ko. Magdadalawang taon na sa Dubai noon si Rodel nang pasunurin niya si Cheryl. Swerte naman at nakakuha ng magandang trabaho si Cheryl sa isang matatag na kumpanya. Mabait po yung mga naging boss ko. So, actually proud sila sa mga Filipino doon. Pag sinabing Filipino, talagang kampante sila sa trabaho, honest. Parang ako na talagang pinagkatiwalaan nila na mag-handle ng negosyo nila. So, lahat ng transaction, ultimong maliit, hanggang malaki, ako ang pinahandle nila. Matapos ang kontrata sa hotel ni Rodel, ay agad naman siyang nakakuha ng trabaho bilang chef butler. Mabait ang amo ni Rodel. Pumayag ito na isama ni Rodel si Cheryl sa kanyang tirahan para doon na rin manirahan. Dito nila naranasan ang maranyang buhay. Nakakakain kami sa 5-star restaurant. Mas mala siya sa bahay. Lagi siya nasa Ireland. So, parang yun talagang lugar, amin talaga, solo-solo namin, di ba? So, sabi ko, ito yung mahirap. May sarili ako sasakyan na may driver pa. Yung sasakyan, sabi ko nga, boss, you know, this car, sasakyan lang ng presidente namin, pero sinasakyan ko. And may driver pa ako. Swimming pool.
So, yung buhay ko doon, yun ang naka-trigger sa buhay ko. Ngunit ang marangyang buhay na iyon ang gumising kay Rodel upang harapin ang kanyang tunay na buhay sa Pilipinas. Dito siya nagpaalam sa kanyang amo. Sabi ko, sir, hindi ko kayata kaya pagtanda ko. Alam natin na after 60 years old dito sa Dubai, para ka nagtrapo. Hindi ka na papakinabangan. Gusto mo magtrabaho, hindi, pauwi ka na sa Pilipinas. So, ano ako pagdating ko sa Pilipinas? Hindi ko na kaya magtrabaho. Hindi ko na kaya mag-business. Dahil sa hindi pa nila alam po ano magiging bunga ng kanilang desisyon na pagkasunduan ng mag-asawa na maiwan muna si Cheryl sa Dubai. November 22, 2010, nang dumating si Rodel sa Pilipinas. Kinabukasan ay agad na niyang pinag-aralan kung ano ang negosyong papasukin niya. Nag-start ako maglakad from North EDSA, going to South. Bakit? Kasi kinilala ko yung mga tao na pagsisilbihan ko. Kinilala ko kung ano yung business na dapat kong i-business sa kanila. Nasakay ako ng jeep pag pauwi na ako kasi mag-start ako maglakad 8 o'clock. Lalakarin ko yon. So, papasok ako sa mall, titignan ko yung mga establishment doon, tinitingnan ko yung ginagawang tao, kung nakain nila. Hindi naging madali ang pagsisimula ni Rodel. Unang subok pa lamang niya ay hindi na naging maganda ang kanyang kinahinatnan. Actually, nalugi pa ako ng 110,000, 120. Kasi, ang gusto ko nga talaga i-start doon is yung Italian restaurant. So, nakapagawa ko ng hygienic kitchen na nung dineliver ko na doon, yung mga gamit ko, hindi pinatayo ng SM. Yung pala bawal. Meron pa palang isang manager na nasa labas siya ng bansa. Ngayon, nung pagbalik niya, nakita niya yung aking proposal na hindi pala pwede doon. So, dinisapprove niya. Pagod ako sa admin, sabi ko, bakit hindi pwede, sir? Kasi hindi na-disapprove nung pinakamataas na manager dumating. Ganun lang ba yun? Ang laki na nagastos ko dyan. Sabi ko, wala na akong pera. So, ibig sabihin, doon pa lang down na tayo. So, sabi ko, okay, sige, bigyan mo ko ng permit. Ano ba ang gusto mo itayo ko doon? Sir, pwede mo na ilagay doon. Fruits lang. Okay, fine. Bigyan mo ko ng permit ngayon. Magtitinda ako ng prutas ngayong gabi. Dali-daling bumili ng mga prutas si Rodel. Sa totoo lang, naglalakad ako dahil wala akong pera. Wala akong pamasahe. So, sayang pamasahe. Agad namang nabawi ni Rodel ang puhunang pera. Hindi natapos ang gabi ay naubos lahat ang kanyang paninda. Bilis kasi, 2,500, then 5,000, and then 7,500, and then lumaki na agad siya. So, pero may pinapadala pa rin siya kasi sabi ko okay naman yung business natin. So, nakapagpadala pa rin siya ng pera. Kaya nakapagpagawa din agad ako nung maliit na 2x2 na tindahan. So, prutas pa rin siya. So, dahil doon, medyo nilakihan ko na ang volume. Dumarekta na ako sa Divisoria. So, sa Divisoria, sabi mo, yung padyak, babayaran mo 100 pesos. So, ang ginawa ng ko at saka ng kuya niya, binubuhat namin yung mga prutas. From sa loob ng Divisoria hanggang Binondo. Alam niyo, pakiramdam ng puso ko na, yung 3 beses nang kumakabog sa pagod. Kasi, sipin niyo, magbubukas ako ng 6 o'clock ng umaga. Magsasara ako ng 3 o'clock ng madaling araw. Mamimili muna ako ng prutas sa Divisoria kasi yung oras nung may schedule lang. So, kailangan ko salubungin yon. And then, magbubukas na naman ako ng 6 o'clock. Kasi yun nga, kailangan ko sambutin yung mga tao na, kasi naghahabol talaga ako ng sales. Naghahabol ako ng benta para may pambahid ako ng peso kasi alam ko wala na kayong pera. So, dumating yung time talaga na halos 3 araw di ako naliligo. Ang sabi nga, mula sa pagbibihis ko ng suit, long sleeve sa abroad, pinalitan ko talaga ng short at yung pabango ko is perfume talaga na original. Dito talaga, palengke talaga ako. So, tiniis ko yun. Doon ako natutulog mismo sa aking pwesto. Doon ako nagpapahinga. At, ko talaga yun. Kumbaga, hindi ako naiiyak that time. Hindi ako nalulungkot sa sarili ko kasi nag-i-enjoy ako. Kasi nakikita ko yung buhay ko. Nakakapagsimula ako. Samantala, walang kaalam-alam si Cheryl sa nangyayari sa kanyang asawa. Actually, hindi ko sinasabi sa kanya. Pero alam ko po ang later on, nalaman ko din yung naging takbo ng negosyo dito. So, hindi ko sinasabi sa kanya na na dapa na ako.
At duguan na talaga. Dahil sa sipag, tiyaga at determinasyon, ang prutasan ng mag-asawang Rodel at Cheryl ay nagbunga ng iba't ibang negosyo. Dumami na yung business ko doon. Nagkaroon na ako doon ng groceries, kaya naging convenience store siya. Meron ako doon money changer, meron ako doon loading, ito yung Inobo. Meron ako doon remittance, yung aking remittance doon, smart money ko. And then meron ako doon actually yung mga business ko nanggaling sa mga tao. Sila yung naghahanap. Bukod sa kanilang tindahan, seafood consignor din sa isang malaking supermarket chain ang mag-asawa. Meron na rin silang sinimulan na loading business at remittance center bilang tulong sa ating mga kapwa OFW. Huwag po tayong matakot. Kasi kung hindi po natin haharapin yung takot, wala tayong masisimulan. Lagi lang tayo nakadepende sa ibang bansa na dadating yung time na marami pong mga na-experience na nakasama ko na ngayon ay natutulungan namin na nagsisisi sila kung bakit inubos nila yung kanilang panahon sa pag-abroad. Ngayon, pagdating sa Pilipinas, wala na silang magawa sapagkat matanda na sila. So, harapin po natin yung ating kinabukasan. Dapat po natin maging mapagkumbaba at magtiwala sa Diyos. At unang-una po, dapat maging masipag tayo. Huwag po natin ipagyabang na tayo galing abroad. Dapat tayo ganito na para sa Pilipinas. Hindi po. Pagdating po natin sa Pilipinas, back to zero po tayo. Kaya, kung maaari po, kung ano po yung naplano natin, huwag po tayong, harapin po natin. At pag-ipunan, at kung tayo po'y babaksak, bumangon po ulit tayo. Huwag po tayo, pag bumaksak tayo, balik na naman tayo ng abroad. So, ibig sabihin, tinalikuran natin yung ating laban. So, laban na po to. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagboto para sa ating natatanging OFW. Vote for the one that inspired you the most. Suportahan ang inyong napipiling karapat-dapat sa titulong First Ever Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World. Join the search for the very first Mr. and Miss Citizens of the World and win fabulous prizes. Ito po ay handog ng Buhay OFW Foundation para sa ating mga natatanging OFWs. May pagkakataan kayong ma-feature ang mga kwento ninyo abroad. Kaya mga ate at kuya, join na kayo! Ang Coronation Night ay magaganap sa March 2013. Kaya magkita-kita tayo dun ha! Once na maubos ang paper cup niya, automatic, mag-e-error siya. So, ilagay lang ang paper cup. Then, ilagay ang plastic cup holder. Ilang cups na dyan? Yung isang rim. 50 pieces na kagad siya, sakto. Then, dito ang coin box. Dito natin kinukuha ang collection. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management. EGI, E-Ganzon Incorporated. General Building and Engineering Construction Company. Poshum Global, The Green Company, eco-friendly steel frames. Ka-Fellow Shop, providing the best business opportunity. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at siyempre sa mga kapatid nating nasa ibang bansa nagtatrabaho ang ating mga kapatid na OFWs. Pero ngayong gabi makakasama natin ang ating kapatid, ang ating EVP ng Turkish Chamber of Commerce and Industry of the Philippines. Wala pong iba kundi ang ating kapatid na si EVP Abdulgani Makatoman na nakasama po natin sa TUSCON na ginawa sa Turkey. At siyempre siya rin po ang sinasabi nating Exemplary Man of Influence 2012. Ayan, siya po ang naging awardee ng ating napaka-prestigious na award na ito. At syempre, kino-congratulate natin si EVP Abdulgani Makatoman. Magandang gabi, kapatid Gani. Magandang gabi, Marisa. Magandang gabi sa mga kababayan natin. Ako yung nagagalak. Nandito na naman ako sa programa mo. Napaka-popular na programa mo. Syempre, maraming salamat. At syempre, pag-usapan natin, yung pagbisita natin
sa Turkey dahil sa ating TUSCON. Ayan. Pisahan natin, kasama natin dito ang ating Bataan Freeport Administrator and Chairman, Deo Gracias Custodio, or tinatawag natin kapatid Deo, 'di ba, sa Turkey. At syempre maligaya tayo dahil ilang araw tayo, almost 1 week na umattend ditong TUSCON delegation. To clarify lang, kapatid Gani, ilan ba itong federation and organizations na kasama sa TUSCON? Kasama dyan ang mga mahigit 56,000 business, big business confederation. Yes, and I think we have at least 4,600 business confederation all over the world. So, nakasama sa TUSCON. Yes, para yung conference na yun, siguro ang naka-attend doon ay nasa 2,500 delegates from 160 countries. Talaga naman nag-enjoy tayo dahil kasi talaga namang full pack ang lahat ng ating mga events, ang ating mga events na dinaluhan ng Economic Minister of Turkey at syempre ang presidente rin ng TUSCON, at maligaya tayo at nagkaroon tayo ng chance na makausap sila at makadaupang palad. Syempre hindi naman basta-basta yung pagbibigyan ng pagkakataon na ganoon, 'di ba, kapatid? Yes, si President Rizal Nur, yung presidente ng TUSCON, ay nangako sa'yo na bibisita dito sa Pilipinas at magtatayo ng, of course, ang ating Turkish Chamber of Commerce ay ito ang official representative ng TUSCON, pero nangako siya na magtatayo siya ng opisina rito na TUSCON dito sa Pilipinas at bibisitahin ka raw. Very nice. Siyempre, maligaya naman tayo dahil kahit papano, medyo nabigyan tayo ng pansin ng ating TUSCON President at napaka-much welcome ang pagpunta nila dito at pagtatayo ng TUSCON office sa Pilipinas. Siyempre, in cooperation po ng TCCP, ang Turkish Chamber of Commerce of the Philippines, kung saan po Presidente si Mr. Irfan Karabulot at EVP Abdul Ghani Makatoman. Ayan, kapatid, bigyan mo ng konting backgrounder. Ano-ano ba yung mga pinaggagawa natin sa Turkey? At ano yung mga events na mga dinaluhan natin? Anong importance nito sa atin dito sa Pilipinas at ang ating trade relations sa Turkey? Itong TUSCON November na pinuntahan natin ay textile sector naman ito. Una, nandun tayo sa Istanbul, pero kayo ay tumuloy sa Zakaria. Ako naman ay tumuloy sa Kayseri at saka sa Sivas. So, makikita mo doon ang mga membro ng TUSCON sa 160 country na nag-participate sila. Nakita mo naman yung kasama natin doon sa Bosphorus Tour na mga taga-Tanzania. Malalaking mga may-ari din sila ng factory, ng textile. So, sila ay nagagalak na na-meet din tayo, na nakita-kita tayo doon, at tayo naman ay nakakita rin ng mga kumpanya na gusto nilang ibenta yung mga produkto nila dito sa Pilipinas. So, yun ang mga na nakita natin doon, na ginawa natin doon sa Istanbul. At saka nakakatuwa, nandun yung African government, nandoon yung ano pa ba yung Palau, Tanzanian, na talagang sinasabi, pinagsisigawan na napakalaki daw po ang nagawa ng Turkey businessman sa kanilang mga bansa. Kita mo naman, sabi ko ba, kapatid, Gani, baka kung kinakailangan mag-invest din sila sa Pilipinas, yun ang dapat na mangyari, di ba? Totoo yan, Marisa, dahil yung success story nila na nakipag-negosyo sila sa Turkey. So, sana mangyari din sa atin dito. Sana, very soon. Kaya yun ay isang way na inopen na natin ang door para magkaroon tayo ng mga Turkish investors sa Pilipinas. Ngayon, kapatid, meron akong isang bagay na talagang importante kaya dapat natin pag-usapan dahil ito ang pinag-uusapan sa buong Pilipinas ngayon at hanggang sa ibang bansa, hanggang sa United Arab Emirates ay alam na alam at sa Middle East countries itong sinasabi nating framework agreement between our government at saka itong Bangsamoro. Unang-una, ano ba talaga yung sinasabi nating framework agreement? Ano ba ito? Itong framework agreement between the Moro Islamic Liberation Front at saka Government of the Philippines, GPH, ay continuation ito ng peace negotiation between the Moro Liberation Front, Moro Islamic Liberation Front at saka
Moro National Liberation Front at saka gobyerno natin sa Pilipinas. Una, nagkaroon tayo ng triple agreement sa Libya. Sumunod naman ang final peace agreement sa Indonesia between the MNLF at saka Philippine government. Nagkaroon din tayo ng Memorandum of Agreement 2008 during the time of President Gloria Macapagal. Ito naman ay dineclare ng Supreme Court natin na unconstitutional because hindi daw ito dumaan sa tamang proseso. Hindi ito hindi na konsulta ang mga mamamayan at mga taga Mindanao at ang Congress. Ini-post lang ito na biglang nagkaroon ng pirmahan ng MUAAD. So, itong sinasabi nating framework agreement, bakit natin kinakailangan magkaroon nito at anong significance nito? Ano bang magiging epekto nito sa ating Bangsamoro or dito sa ating gobyerno pagka nagkaroon ng tunay na framework agreement? Dapat siguro natin i-congratulate si President Noynoy Aquino at ang liderato ng Moro Islamic Liberation Front dahil nakikita mo naman ang ekonomiya natin, not only in Southeast Asia, sa buong mundo, tayo, ang Pilipinas ngayon ay 6.3 ang GDP. Pero siguro lalong tataas ito kung may isang party sa Pilipinas, ay itong gulo dito sa Southern Mindanao ay maayos din ito. Lalong aarangkada ang ekonomiya natin. Hindi lang ang makikinabang dito ang mga Bangsamoro, kung hindi ang kabuuan ng ating bansa. Nako kapatid Gani, marami pa tayong pag-uusapan dahil syempre may mga susunod pa tayong mga pakikipag-enkwentro at magkukwentuhan pa tayo habang humahakbang pa itong nagde-develop pa ang mga bagay-bagay tungkol dito sa framework agreement. Kaya nagpapasalamat ang Buhay OFW at binigyan mo ng liwanag ang mga question sa ating mga isipan at sa susunod nating pag-uusap ay mas detalyado na nating pag-uusapan ito. Maraming salamat, Marisa. It's an honor and pleasure to be your guest again. Maraming salamat. Maraming salamat kapatid. At magkikita tayong muli. Maraming salamat, Marisa. Magbabalik po ang Buhay OFW. Ang Camarines Sur na ngayon ang naging destinasyon ng mga nais sumubok ng kakaibang adventure. Kilala sa tawag na Camsur. Makikita dito ang Camsur Water Sports Complex at ang kamanghamanghang Karamuan Peninsula na naging paboritong lugar na pinagdadausan ng iba't ibang bansa para sa kanilang version ng Survivor. Ang Camsur ang nagsilbing tahanan para sa iba't ibang local at international sports competitions. Kilala rin ang Camsur sa mga nagagandahan nitong mga simbahan at kanilang kakaiba at masasarap na pagkain, gaya ng Laing at Bicol Express. Dito rin matatagpuan ang Mount Isarog, ang Lake Buhi, ang Ragay Golf na naging tahanan ng mga dolphins at ng kanilang deer farm. Bibisitahin natin ang Camarines Sur sa pagbabalik ng Buhay OFW. Join the search for the very first Mr. and Miss Citizens of the World and win fabulous prizes. Ito po ay handog ng Buhay OFW Foundation para sa ating mga natatanging OFWs at ang Coronation Night ay magaganap sa March 2013. Pagkita-kita po tayo doon! Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng ICCT Colleges, a global Pinoy distinction. West Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare. More than just a trophy. It's a jewel. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. To go travel. A Fukoidan capsule. Look young. Live longer. A gift of health from the sea. Ang Camarines Sur po ay matatagpuan sa Bicol Region. Ito ang pinakamalaki in terms of land area and population sa 6 na lalawigan sa Bicol Region. Nasasakupan nito ang Naga City at Iriga City. Dito matatagpuan ang pinakamaliit na isda na sinarapan o tabyos,
Ang Camarines Water Sports Complex ay matatagpuan sa Provincial Capital Complex, Cadlan, Pili, Camarines Sur. Kung dati-rati ay hindi napapansin ang Camarines Sur, ngayon naman ay kilalang kilala na ito hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Maraming dayuhan ang nais makaranas ng world-class facilities ng Camarines Sur Water Sports Complex na itinayo ni Governor El Rey Villafuerte. Ito ang dahilan kung bakit ang Camsur ay isa na sa top tourist destination sa ating bansa. Isa ito sa maaaring lugar na pwedeng pasyalan ng ating mga OFW at kanilang pamilya. Bisitahin ang Camsur at umuwi ng may matamis na ngiti sa labi. Welcome po sa Buhay OFW. Makakausap po natin ngayon ang ating kapatid na si Aaron Espera, ang front desk supervisor ng CWC, Camarines Sports Complex, dito po sa Camsur. Kapatid, kamusta ka? Okay lang ma'am, magandang gabi rin po kapatid Marisa. Ayan, nako, alam mo, pag-usapan natin, ano ba yung pag sinabi nating CWC? Anong ibig sabihin nito? Basta't sinabing CWC, Camarines Sports Complex sa Camarines Sur, ano ito? Ang CWC bilang isang Camarines Water Sports Complex sa Camsur, ito ay nag-o-offer ng isa sa pinakamagandang cable park sa buong mundo. At isa na rin sa naging isang magandang destinasyon sa ating bansa. Ayan, pag sinabing cable park, anong ibig sabihin nito? Ang cable park ay isa sa, dito mo magagawa yung isang sports na tinatawag na wakeboarding, which is isa siya sa pinaka-tanyag na sports sa panahong ito. Ayan, nakita po natin dito sa Camsur. Napakaganda talaga sa CWC. Ito po yung nakikita ninyo kung saan po kami nandito ngayon at nandito po tayo nakatira ngayon sa log cabin ng CWC. Yan, kapatid Aaron, pag-usapan naman natin, ano-ano ba yung mga ino-offer ng CWC lalo na sa mga kapatid nating OFW? Yung CWC ay nag-o-offer first yung sa wakeboarding, yung isa sa mga pinaka-highlight na sports dito sa Camsur. Next one po yung Lago del Rey. Sa Lago del Rey ay meron tayo yung mga inflatables or aqua park siya na applicable ito din sa mga bata at sa mga adults na gustong pwede sila mag-swimming, mag-kayaking at also kung gusto nilang i-experience yung mga inflatables na. Ayun, mga inflatables. Yes, so, very safe ito, Aaron. Oo, ma'am. Safe na safe po siya. Safe na safe. May mga trainers na nakabantay at mga lifeguards para sa mga bata na nakabantay. Meron ba tayo, kapatid? Yes, ma'am. Every area po dito meron tayong, like for example, sa Lago del Rey, may mga lifeguards po kami naka-duty dyan at lalo na rin po doon sa cable park. Ayun. Kasi alam natin na water sports ito, so kailangan talagang may mga magbabantay sa bawat area ng aming water activities. CWC, of course. Tapos ano pa? Aside from doon, meron kami yung isa pang type ng wakeboarding, yung winch park. Ito ay isang parang maliit lang din siyang lake na kung saan, kung halimbawa ikaw ay mag-uumpisa lang para mag-wakeboard, doon muna po namin ilinalagay. Kumbaga ito yung mga beginners, tama, para i-train muna sila bago ka pumunta sa wakeboarding. Magkano yung binabayaran? Actually, ma'am, yung sa rates kasi namin for the wakeboarding, hindi siya yung parang per minuto. Meron kami yung hourly rate namin. 165 per hour po yun. So, di bali doon, kasama na dun yung itinatawag na wakeboarding pass, and then kasama na din yung rental for the equipment and vest. Tapos nagre-require din sila ng parang 500 pesos deposit para doon naman sa board na gagamitin. Pero pag mayroon na po silang equipments, only wakeboarding pass lang yung babayaran nila, which is cost 125 pesos hourly rate. Ayun. So, napaka-affordable. How many log cabins do we have dito? Dito sa amin, we have 348 rooms for the accommodation, including na po itong sa Villa del Rey Hotel and plus the mansion suites. I see. And
at saka yung Eco Village po. So total 368 lahat. rooms. Kaya nga naman mag-accommodate, diba? Kapatid Aaron, syempre, OFW ako, yung family ko, gusto ko malayo pa mag-book na dito sa Camarines Sports Water Complex. Anong gagawin ko para mag-book? Okay. For the reservation po, lalo na sa accommodation, ang reservation namin is through via email po siya. So, pwede kayo mag-email sa amin kung paano mag-book, like for example, sa inquiries pa lang, para, sa reservation, at kung ano yung process ng pagpapabook dito sa accommodation. Pero yung regarding po kasi sa sa CWC wakeboarding, wala pong reservation na nagaganap doon. First come, first serve basis po tayo. So, upon your arrival po dito sa aming place or sa hotel and then sa CWC, i-assist po kayo ng aming mga staff para po kung gusto nyo pumunta doon sa wakeboarding. Ayun. So talaga kailangan physically present ka, hindi ka pwede magpa-reserve online. Okay. Pag wakeboarding. Pag wakeboarding po. Ayan. So, bigyan mo nga kami ng konting knowledge. Kunwari, nandito tayo sa log cabin. Yun, nandito. Meron tayong small, medium, and large. Yes, How much per night? For example, dito sa log cabin, ang small room po dito ay nagkakahalagang 2,250 per night. Per night. 2,250 per night. Small, sinabi mga dalawang tao po. Okay. Then ang medium. Ang medium naman ay, ang rate niya ay 2,650 per night. Good for 2 person din po ito. Pero mas pwede, may space. May space po yung room natin. And then pwede po siya mag-accommodate up to 4 na katao. Okay. And then yung sa large cabin naman po, ang rate niya is 2,950 per night. Good for 2 persons po ito. Pero can accommodate also up to 4 persons. Okay. So yung pwedeng i-accommodate, pwede yung i-allow yun. I-allow diba? po Especially namin. for a family, di ba? Yes po. But mayroon yung certain na charges din. May certain charges din. Okay. Kumbaga for 2, tapos meron kang kasama, may extra charge. Okay. Doon naman sa mansions at saka doon sa village. Sa The Mansion Suites po, meron din silang in-offer din accommodation. Actually, meron silang 4 types of accommodation. Meron silang presidential room, which is ang rate niya is 3,750 per night. Good for 2 persons po siya. Tapos meron naman silang executive room, ang rate niya is 3,125. Good for 2 din. And then yung deluxe room nila is 1,175, good for 2 persons po. Okay. So, yun yung mga accommodation din doon. Yung mga village? Ano yung mga village? Sa Eco Village po, di bali meron sila yung mga fan cabin, ang rate niya. Ito yung mga pinaka-affordable kasi accommodation. Fan cabin. Fan cabin. So, meron, ang rate nun is 350 pesos per night. Good for 2 persons. Good for 2. Good for 2 po. So, maganda rin. Ngayon naman, kapatid Aaron, imbitahin mo ang ating mga OFW, mga pamilya nila, at mga kaibigan nila, mga foreigners, para pumunta dito sa atin sa Pilipinas, sa Camsur, especially sa CWC. Sa lahat pong mga OFW natin sa ibang bansa, inaanyayahan ko po kayong bisitahin ang isa sa pinakamagandang tourist destination dito sa Camsur ngayon, ang Camarines Water Sports Complex. Welcome po kayo dito. And then, yun nga may kasabihang, there is always happy ending if you will stay in Camsur. Wow, there's always a happy ending if you're staying in Camsur. Ayan, pananggaling ba yan kay Governor El Rey Villafuerte? Yung mga katagang yan? Yan po din yung sa mga kamusta na lang kay Governor. Thank you very much, kapatid Aaron. You're welcome, at kapatid syempre, Marisa. Yes, thank you very much for the wonderful accommodation dito sa aming grupo ng Buhay OFW sa CWC. Thank you very much. You're welcome, Yes. Nako mga kapatid, katatapos lamang ng pakikipagkwentuhan natin kay kapatid Aaron Espera, ang ating front desk supervisor ng CWC. Magbabalik po ang Buhay OFW. Join the search for the very first Mr. and Miss Citizens of the World and win fabulous prizes. Ito po ay handog ng Buhay OFW Foundation para sa ating mga natatanging OFWs at ang Coronation Night ay magaganap sa March 2013. Pagkita-kita po tayo doon! Inibitahan po namin kayong lahat sa ating historic run, ang OFW Run sa March 24, 2013, alas 5 ng umaga sa Quirino Grandstand, Manila. Ang beneficiary po natin ay ang Buhay OFW Foundation ni Ms. Marisa Del Mar. Pwede po kayo sumali sa 3K, 5K, 10K, and 16K. Sa lahat po ng nais sumali, pwede po kayo magtungo sa aming mga registration site na matatagpuan sa Glorieta 4, Alabang Festival Mall, Robinson, Manila, and Isitan Recto. Gayon din po sa aming Reebok outlet na matatagpuan sa Trinoma at Mega Mall. Be counted and be part of the historic run
See you there! Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it. EIFS Systems. As green as it gets. A Fucoidan capsule. Look young. Live longer. A gift of health from the sea. Cafelo Shop, providing the best business opportunity. Investment opportunities para sa OFW hatid ng Mega World International. Excited ka na ba to start 2013 right? Then start the new year in an address that lets you experience life in a fresh new way. Paseo Heights. Ang project na ito ay handog sa mga OFW ng Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Sa Paseo Heights, you're part of the Makati Business District, ang #1 place of business sa bansa. Be part of Salcedo Village and live near Jaime C. Velasquez Park kung saan may outdoor market every weekend. From Salcedo Village, minutes away ang mga importanteng destinations in Makati, whether ito ay offices, schools, hospitals at shopping malls. Pre-furnish ang iyong executive studio or 2-bedroom suite sa Paseo Heights. Meron ditong air conditioning unit, cooktop and range hood, washing machine, dryer, microwave oven at refrigerator. Play amenities, meron din yan sa 7th level. Pleasurable parkside living only at Paseo Heights in the Makati CBD. Ready to invest? Contact the Mega World International office in your territory. Para sa mga OFW na bibisita naman sa Pilipinas, please call the following local numbers. At kung ikaw naman ay online, visit www.megaworldinternational.com. Join the search for the very first Mr. and Miss Citizens of the World and win fabulous prizes. Ito po ay handog ng Buhay OFW Foundation para sa ating mga natatanging OFWs. May pagkakataan kayong ma-feature ang mga kwento ninyo abroad. Kaya mga ate at kuya, join na kayo! Ang Coronation Night ay magaganap sa March 2013. Kaya magkita-kita tayo dun Sa susunod na Buhay OFW, ihahatid naming muli ang 13 kalahok para sa kauna-unahang Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World at pakinggan ang pangalawang yugto ng talakayan namin ng ating kapatid mula sa Turkish Chamber of Commerce of the Philippines, EVP Abdulgani Makatoman, tungkol sa isang mahalagang usapin. Ang lahat ng iyan sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay patuloy pa rin sa pag-agapay sa ating mga mahal na OFW at kanilang mga mahal sa buhay. Kami pa rin po ang magsisilbing tulay sa paghahatid ng kanilang mga mensahe, suliranin at mga kwentong kapupulutan ng inspirasyon at aral. Kung kayo po'y may naisibahagi, inaanyayahan po namin kayong tumawag o sumulat sa aming tanggapan. Ako po inyong kapatid, Marisa Dalmar, na handang maglingkod. Kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. Drive it, wall cladding system, as green as it gets. South Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare, because the real home is beautiful, inside and out. To go travel. Cafelo Shop, providing the best business opportunity.
Bye.